Ano po kaya ang malalim na dahilan ng kampo po ng prosecutor kung bakit po nila winidraw ibang witnesses po nila patungkol po sa issue ng grave threats o banta sa buhay po ng Pangulo, ni First Lady at saka po ni dating Speaker Martin Romualdez. Ito po mga Lodi, ang palusot po ni Congressman Luistro. Napakalupit po talaga nila mag-mind conditioning. Kayo na po bahala kung maniniwala kayo sa sinasabi to. Panoorin po natin. But let me reiterate, the reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Ganun pala yon mga idol. Kapag okay na po yung kanilang pinakita, kumbaga sobra-sobra na daw po yung pagpapatibay ng kanilang mga ebidensya, tama na daw po, wag na po nilang sobrahan. Ganun pala yon, Luistro? Sure win na pala yon? Wag nyo kaming gawing bobo. Alam namin kung anong dahilan. Dahil, mga Lodi, doon pa lang sa umpisa, yung dalawa po nilang witness na si agent at saka ito po si Attorney Lotok ba yun? Nagkabulbul na po yung script at hindi na po nila alam kung madederecho pa po nila yung ginawa po nilang kasinungalingan. Dahil nga po, una dyan, typo po yung kanilang affidavit, typo rin po yung subpoena. Ibig sabihin nun, meron na po talagang lamat yung kanilang ginagawang eksena. Kung itutuloy pa po nila yan mga Lodi, papasok po si Matibag at lalo po sila magkakabulbuhol. Dahil mga Lodi, lahat po ng mga witnesses nila mga empleyado rin po ng NBI. Wala man lang witness na galing po talaga sa labas. Puro po kampo ni Director Matibag. Saan po kayo nakakita na ang pinagbantaan ay hindi naman po nagkaso? Bagkos, yung NBI po ang gumawa ng kaso doon, mga idol. Pwede naman po daw yun eh. Pero mga Lodi, dito nga sa ginawa nila, hindi po nila mapatunayan na sila po talaga yung nag-imbestiga ng maayos. Tiningnan po talaga nila ang dahilan kung ba't po nasabi ni VP Sara Duterte yon. At yun nga mga Lodi, nagkabukingan na. Tapos palalabasin ni Luistro na malakas na daw po ang kanilang pinangahawakang ebidensya. Tama na daw yun kasi kapag labis daw po, ay masama daw po. Pero pakita po natin mga Lodi kung totoong labis nga ba. And Your Honor, please, the continuing use of revise, when this witness already said that they did not revise anything, they just complied with the requirement, that's now misleading. Your Honor, many times over, misleading. All right, just to put this issue at rest, Your Honor, I'm confronting the witness with a letter to Richard Leon dated February 11, 2025, and I want to read, Your Honor, the last paragraph thereof. It says, to support our recommendation, attached herein is the revised. This is not our document, this is the NBI's document. Can Attorney Lotok be confronted with this document, please? Basahin mo nga, Atty. Lotok, kung ano po yung nakalagay dyan. Hindi ba yan revised? Please answer. Yes, Your Honor. It was signed by then Director Judge Jaime B. Santiago. Can you confirm the last sentence for the record? Can you read it for the record? To support the recommendation, attached herein is the revised affidavit of investigation, including its attachment. Can you repeat the word before the word affidavit of Ask and investigation, answer, please? Your Honor. Repeat the word before the word affidavit of Ask and investigation, answered, please. Your Honor. Ask Asked and and answered. answered. So, Then I'm not misleading after all. end of the day, All right. Napainom na lang siya ng tubig, mga idol yung kanilang abogado sa prosecutor. Ano na? Yeto ba yung sinasabi niyong malakas ang inyong ebidensya? Tama na yan? So palpal na po kasi talaga. Yung mga ebidensyang pinapakita po nila mga Lodi, hindi po talaga pwede yan. Hindi po usad yung kaso o hindi po magpapatibay patungkol po dun sa grave threat na sinasabi po nila. Kaya po magpuproceed po sila dun sa kapangalawa. Ito pa naman yung pinakamalakas nilang sinasabing pambato nila na mag-i-impeach kay VP Sara Duterte. Ang pagbabanta sa buhay po ng Pangulo ni First Lady Lisa Araneta Marcos at saka po ni former Speaker Martin Romualdez. So paano na yan kung magpuproceed na kayo doon sa susunod na topic? Di ibig sabihin yan, malalamya na yung susunod ninyong mga rason kung bakit yung gustong mapa-impeach si VP Sara Duterte. O eto pa mga Lodi yung sinasabi po nilang malakas. Sinusupal pa lang po ng abogado po ng depensa. The NBI is under the DOJ, correct? Definitely, sir. And the DOJ is under the Office of the President, correct? Yes, sir. The executive branch, sir. Meaning the Secretary of the DOJ is under the Office of the President, correct? No question to that, sir. No question. So BBM has control over both the NBI and the DOJ, correct? What do you mean by control, sir? What's your interpretation of control? You seem to be a smart man. Ginagawa lang pong Kiko itong abogado na si Atty. Lotok ng
abogado po ni VP Sara Duterte bilang defense team po para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ginagawa lang po silang kengkoy. Ito yung nakakahiya dyan, mga lodi, no? Yung tinuloy po nilang impeachment na kahit mahina po yung mga ebidensya, tapos nakikita po ng taong bayan kung gaano po sila pinagmumukhang tanga. So, paano naging malakas at napagtibay na nito ang sinasabi mo, Luistro? Paano na lang kung ang depensa na ang nagpakita ng ebidensya para hindi ma-impeach si VP Sara Duterte, dinaloko na kayo. So, ituloy nyo lang yung mind conditioning ninyo. Wala namang problema doon. Karapatan nyo yan. Pero, habang tumatagal itong impeachment trial, nagmumukha na kayong tanga dyan at nalalaman lalo ng taong bayan kung gaano nyo minamanipula ang utak ng sambayan ng Pilipino. Makinig na lang sana kayo kay Senator Tulfo na hindi ayan dapat ang maging witness ninyo at sumagot sa mga katanungan dahil lalo kayong nahuhuli. Stay safe. God bless you all. Kahit ano ganyong paninira sa mga Duterte, Duterte pa rin kami hanggang huli.